tamang paraan. Well, lumabas naman dun sa sa contraindikasyon, pero pwede kang i-explore, no? Na ako nung maliit ako, pinapainom ko ng nanay ko ng molasses dahil sa asthma ko. Tapos may kinonsulta kami na pinaghahalo niya yung molasses, Yakult, at saka oregano. Nakasuso ka talaga yung mga pinainom sa akin maliit ako para matanggal yung asthma. Mga ganyang bagay. Yung nanay ko halimbawa ay sobrang katoliko siya, pero nagpunta siya sa mga albularyo para alam mo yun. So lawak ng pwede mong puntahan. Galing sa herbology, no? Tingin ko malawak yung natin diyan yung kultura natin sa mga practices sa Philippines. Isa pang nakita ko na potential ay yung emotional na lunas, no? Sa pop culture halimbawa, kasi pagka umuwi ako sa gabi, minsan napapakinggan ako sa taxi si Papa Jack, sa radyo, yung mga kumukonsulta sa kanila, no? In a way, rin yun, paghahanap din ng lunas sa kanilang mga sakit sa puso. No? So, nanghihingi ng love advice, etc. Nagbibigay naman ng prescription, so yung paghihingi ng lunas at pagbibigay ng prescription sa aspect ng emotional naman din. So, yun, mga suggestions lang ito, pero binabati kita ulit na sa iyong collection na ang lawak at ang dami pwede tutuin dito. Okay, good morning everyone. So I only have praise for the poetry of Mr. Castillo. No? May ilang points na ako nasasabihin. They may not be suggestion but sort of confirmation sa mga sinabi mo at sa mga concern ni Sarah earlier. So sa point na indikasyon, the observation is right. It's prosy. At the first, I mean almost all of the lines, but binawi nung last two lines, which made it, napaka-concrete na poem ito. Nung sinabi mo, pakiramdam ko, wala nang pakiramdam ang sakit kahit lumaklak ng tableta. So, yung sakit naging personified. So, that's poetry. So, and I like this poem, although this is not what we're supposed to discuss, but I wanna highlight the fact that this is a very important poem for me because it records the economics and politics of medicating in the Philippines. No, so yung mga Pinoy, there seems to be denial. Widespread denial pag may mga sakit tayo kasi we don't go to the doctors, we go to our friends. So there's definitely, para sa akin yung problema na yan, from yung scene na yan, that's already poetry. Hitik na meaning. Alright. And then, itong paano ba sinasabi itong Perigi? O gusto ko itong last four lines. I think, I'm not sure kung, is this a correct way of saying mas pipiliin niyang lunukin? Or is this parang a lapse? Parang gusto ko na i-clarify kasi baka ibang word ito. And this is 115, last four lines. Nang nakita, mas pipiliin niya. Paano nito na ulit? Ito ba mas pipiliin? Mas pipiliin. Mas pipiliin niya. Okay, wait lang. Typo yata. Mas pipiliin niya. Because I'm not very familiar sa lahat ng mga Tagalog words, so kahit ano kaya ito. But thank you for confirming that. So, yung paracetamol gusto ko din ito kasi may mga tula kasi na poetry that leads to silence, but there are also poetry that leads to questions. And what I like about paracetamol is that it brings to the fore
yung uh, yung sinasabi mong yung si John Lloyd, yung ingat at paracetamol, yung ano ba yung gamot ng sakit ng society? Parang I really love the images here. So yeah, and also throughout the collection I have we don't have to actually point out each of them, but I really love the lines. They remind me of Cirilo Bautista when I read his Breaking Science columns. He would always say that the poetry should achieve the delectability. The poem should be delectable, and I agree, and I would really say na yeah, malinamnam ang mga tula ni Paul Castillo. So yun lang po, salamat. Yung may lalagdag ko naman dito, merong merong organic connection yung tula dun sa pinagmulan ko naman bilang laking probinsya, bilang Ilocano. Sa amin dito sa norte pala, may naglabas ng ganitong din, libro. Pero ang naglabas Google, ang pamagat Kabos. Ang Kabos sa Ilocano ay full moon, mga siya. Pero ang tinalakay nung obra, ano yung mga iba't ibang sakit ng mga Ilocano na lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Yun, so maganda siya na yung pagiging malibog ng mga Ilocano daw pag kabilugan ng buwan na hindi halin tulad nung Makata. Si Roy Aragon ang nagawal nito na waling ulol na aso o bagong katutuli na yung bulog na kalabaw o binatang kalabaw. May pagtalakay din yung pero kung babalik tayo dito sa yung mga gamot tuwing yung mga gamot, magandang siguro matalakay yung nabanggit din naman kanina ni Juan Ekis yung halimbawa yung kapag may nahihimatay na tao, ang hinahampas yung bakit malunggay o bakit dahon ng bayabas. Siguro may din yun na bakit yung malunggay halimbawa kung sa probinsya, kung sugat, isa yung pinakamabilis na nakakapagpatigil ng dugo, yung dahon ng malunggay. Pero may mga ilang lugar din naman na ang pinanggagamot sa malalang sugat, binubuhusan ng kape, Nescafe pa. Yung binubuhusan sa sugat, tumitigil yung buwan. Kaya galit na galit yung mga doktor sa probinsya kung lilinisin na yung sugat, puro kape. Puro na, nagyan yung asukal gano'n. Pero yung mga ganong ba na siguro magandang ma-explore din minsan yun yan na kabaliwan minsan ng mga kabaliwan ba o siguro paghahanap ng alternatibo ng mga nasa liblib na lugar. Yung pinakita mo kanina yung ang tawag natin doon yung trompeta, yung talampunay. Yeah. Actually nung high school ako pinakulo namin yan, ininom namin at kami high na high. Para mariwana yung ganyan. Hindi, nakakakon siya. Ewan ko. Pero curious siya siguro. Kung bumiyahe na kayo ng Nueva Vizcaya, pag pababa kayo ng Santa Fe, di ba, maraming talampunay doon sa gilid ng National Highway. Yun. Siguro baka makatulong kay Paul para yung pakiramdam o danas na pagpakulungan talampunay. Kasi may level up din yan Try natin, maabot ko nirvana, di ba? May pideyan ako. Baka matapak na yung mama. Yun lang po, yung van. Pero maganda yung koleksyon nakakakonekta sa tradisyon ng mga Pilipino. Gayong kahit yung nabanggit din ka rin, nagpa-konsulta na sa doktor, pero sumasantig pa rin sa classical o oriental na tipo ng panggagamot.
katwiran ng mga Pilipino, wala namang mawawala. Yun lang po, binabati sa sa'yo, collection. Salamat, Rene Boy. May mga kapila kasi unahin natin yung fellow. Si Jerome, si Bome, si Luna, and then June. Tapos si Rona. Okay, si Jerome muna. Sa totoo lang gusto ko yung mga tula. Pero mas gusto ko yung mga first-person point of view than those that with, tawag natin doon, narrator as tula, may persona yung nagsasalita. Mas parang sa tingin ko mas personal. Doon sa una nating tula, parang naalala ko yung Love in the Time of Cholera. Parang yung mga matatandang nagmamahalan. At yung inis, pero mahal pa rin, no? Parang, gusto ko lang yun. Parang, yung nagagalit ka dahil mahal mo yun, yung tao. So parang, gusto niya, nagigising siya dahil gusto niyang matulungan yung mahal niya, no? Pero, inis siya, pero gusto niya yung ginagawa niya at parang, yun yung poetic situation ng tulay. Pero ang gusto niya lang naman talaga ay pakatulog ulit yung mahal niya. Congratulations, parang gusto ko yung tula. Dan paracetamol at yung agua. Kasi parang, parang nagkukwento lang yung mga tulang iyon. Pero itong unang tula, effective para sa akin. Napaka-effective. Thank you. Okay, salamat, Jerome. Nag-usap na kami ng konti ni Paul tungkol sa kanyang mga tula at yun nga, natuwa nga ako dun sa kanyang ideya, doon sa kanyang pagsulat ng mga individual ng mga tula. Pero gusto ko lang mag-comment dun sa nabanggit kanina tungkol sa role natin, kumbaga, yung STEM na naging STEAM, di ba? Kasi, okay, meron tayong layunin, halimbawa, na magkaroon ng kabuluhan o relevance yung ating sining, yung ating panitikan. Ito sa daigdig na ito, no? Kung saan halos isinasantabi ang humanidades, isinasantabi ang literatura na hindi na ituturo, di ba, sa kolehiyo. So, ano yung ating, siyempre, isa itong, nakita ko parang isang paraan para mag-survive, yung ating mga ginagawa sa ganitong mga bagong kondisyon. Pero sa palagay ko, hindi lamang pagdadagdag ng letra doon sa STEM ang solusyon dito, Dahil pwedeng mangyari dito ay, bagamat hindi ito yung problema ng collection ni Paul. Pwede nga sa atin, we sort of just poeticize about science, Poeticize about science as a fact, Kumbaga, parang given na meron kang pharmaceutical industry, massive, profitable pharmaceutical industry sa production ito. Tapos, meron kang sense of what the science of medicine is, in the sense that ito talaga yung mga scientists, yung mga doktor, na nagbibigay sa akin. Bagaman yung doktor, wala masyadong present sa yung mga tula. Yun nga yung sa magandang aspect yan, na parang yung pang-araw-araw ng buhay natin, di ba? Paano yung, bagaman mag-complain si Ron dyan, wala masyadong doktor doon. Baka nagkasihan tayo, close tayo, kung ano tumagam natin, pero, ayun nga, yung may dadagdag ng kung ano man yung aim na yun, we have to unsettle, STEM itself, Kumbaga hindi pwedeng umira, parang katulong tayo dagdag lamang doon sa STEM. Kailangan, ano ba yung papel ng Humanities? Unsettle, STEM, criticize, yung aspects of it, So yun yung we can poeticize about drugs, we can have poignant stories about particular meds, Pero beyond that, ano yung ating papel sa itong klaseng project, So marami pwedeng pasukin, dito pagkit nga ni Egis, na halimbawa ano yung folk knowledges, ano yung pagtingin ng mga tao sa medicine in general, ano yung na talagang, ano yung accessibility, ano yung cost, ano yung consumers in terms of medicine. May kritika naman doon, pero yun lang naman, gusto ko lang na it's not a simple addition of the A to STEM. Iba yung ating naipapasok dyan, yung critical dimension, yung unsettling experience of this supposedly pure science.
na yung central. Pakilakas. Sundan ko lang yung may nagsabi tungkol dun sa central. Tingin ko naglalaro kasi yung body dun sa yung candidate lang. Luna, excuse me. Luna, excuse me. We cannot hear. So, kung naghahanap tayo ng centralized yung locus ng imagination dun sa body of work mo, kailangan mo rin pag-isipan yung pinog at ikot nun. Ang pinaka-nagustuhan kong akda mo dito yung perigee. Kasi mayaman siya sa mga inog at ikot ng lapit ng buwan, layo dito, yung lapit ng mga relasyon, layo dito, yung mga contradictions nun. Pero tungkol din siya sa revolusyon ng buwan na pwede kong paangatin. Sa tula, laging meron tayong tinutukoy na crux. Ano talaga yung pakay mo dun sa tula? Natutunan ko to kay Christian Cordero, yung sinabi ng crucial, na ino-connect na yun dun sa pagkakahinog ng mga ideya. Kaya nagsasaksi yung perigee to a certain degree ay yung buwan ay ginawa mong tableta na natutunaw. At ko, iba yung tasa ng tubig, kung hinihintay mo siyang maubos, unti-unting maagnas dun sa tubig na yon, parang may sort of heroic effort yung beroka para bigyan ka ng vitamin C, diba? Tapos meron kang, pag ininom mo siya, merong pananalig ka na susuot sa sistema mo ang naagnas na beroka tablet. So, gusto ko yung pagkakapitik nung tabletas, buwan na nasa langit, tapos yung tabletas na nasa katawan na dumudutang, nasa daloy ng dugo, at magkakaroon siya ng sarili niyang perigee, apogee, in relation dun sa kung paano hihilom ang katawan. Pero may napansin din akong tinutumbok ng pattern na laging may disappointments sa mga pagkahilom. Laging hindi siya napupunta sa ganap na pagkahilom. At promising para sa akin yung ganoong premise or statement kasi parang sinasabi mo rin ay walang lubos na pagkahilom in general. Na kaya mahalaga ang revolusyon. Kaya mahalaga yung pagtumbok dun sa patutunguhan ng mga perigee, apogee, dichotomies, and traversions. So kung may kulang pa bukod dun sa dapat mas specific yung mga dramatic situations o mas tutukan mo yung mga karaniwang sakit. I think ang isang kulang pa dun sa collection ay yung sagarin ang poetic gamble na ibinigay mo dun sa tula. Parang ang napansin ko dun sa isang tula na medyo nang hinayang ako ay actually yung binasa mo kanina, yung kontraindikasyon. Di ba kapag umiinom tayo ng gamot, ewan ko kung ganun kayo binabasa niyo ba yung parang nakasulat na literature doon, tapos adverse effects, di ba? May experience nausea, may experience mga ganun. Tapos yung, minsan hindi mo maintindihan, di ba? Yung nakasulat dun sa parang malarisibo na yun. So, kung sisipagin ka, i-google mo, pero madalas, tatapon mo lang din yung literature na yun. At tingin ko yung parang may failure yung literature na yun para ipaliwanag sa'yo yung complexity, kumbaga, ng gusto mong labanan na sakit o ano.
alam kong wala yan sa tula mo. Pero yung hinihingi ng title na kontraindikasyon ang mga iba't ibang level ng kontraindikasyon. At hindi lang literal na sakit yun. Dahil gusto mong sabihin dito na ang sakit ay maraming levels. So it's not just the disease of the body, but a disease of many sorts of corpus. Diba? So, baka pwede mo pang pag-isipan. Siguro yung interest ko dito yung kabuuan kasi collection eh. So, ano yung kaya yung posibleng yung babanggitin ko wala rito sa collection. Yung isang unang observation ko, yung nasa same topic yung idea ng gamot. Napakaluma. Pero kung luma naman, edi dagdagan mo na ng luma. Halimbawa yung sa Bisaya yung gamot ay pulong. Ang ganda-ganda ng pulong. Yung literal na binubulong, pag sinasabihan ka, binubulungan ka. Yung mga orasyon. So yung sa ganun, makikita ko na ang dami pa ng klase ng sakit. Hindi yung sakit lang na nakafocus ka. Di ba kung babalikan ko yung sa una, yung uso, yung pasma, yung nabalis, mga sakit yun eh. Kahit yung pula may sakit eh. Then pupunta ako na, ba't yung mayayaman hindi nagkakasakit ng gano'n? Bakit yung gamot mo rito pang generika? Walang attempt na pumunta kay Laura Remedios. Nang inisip ko yung isang overview na tula sa sakit. Ang natatandaan ko lang ay si Mike Bigornia. Ano nga yun, Joey? Hippocrates pa yun? Na yung tingin ko yung pinakamagandang tula ni Mike Bigornia. Na unang, Hippocrates. Hippocrates, no? Ang tagal kasi na nun eh. Na yung unang-unang tula na tungkol sa medisina. Nung binanggit ko yung folk medicine, pupunta ako ngayon doon sa yung mga baliw. Noong araw yung baliw ginagawang propeta eh. Tapos sila pa yung nag-i-interpret ng Olympus. Eh nung panahon na to, may pupunta pa ba ng Olympus na may Diyos doon? Wala na siyempre. So yung baliw, nung panahon ng Renaissance, ginawa naman silang mga genius. No, sila yung mga advisor ng king. Kasama dyan sila Da Vinci, hanggang kila Goya. Ganyan yung mga baliw walang gamit sa society. So ngayon, ikinukulong. So yung physical baliw ay naging social issue na naging political. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng, kasi pag gumawa ka ng collection, titignan mo yung totality. Ano yung hindi pa nakita, ano yung hindi pa nasulat. Eh siguro dadagdag ko pa nga paano yung may sakit na walang sakit. Yung mga hypochondria. No? Sakit din yun eh. Ang dami kong kaibigan na gano'n. Matambay sila pag wala sila sakit. Roland. Ang nag-interest ko sa sakit. Ayun, nakabawi na. Pagkatapos, may panahon na yung sakit. Halimbawa yung yellow fever. Pagka merong yung ano tawag doon, yung malawakang sakit? Epidemic. Noong araw pag may epidemic, nagdadasal ka eh, kaya Santa Clara, kaya mangangako ka, magsasayaw ka sa fiesta. Gamot din yun eh. Kaya ngayon, pero ngayon naman, pagka merong Ebola, may AIDS, may yellow fever, hindi ka naman sa simbahan pumupunta. Ang inaapura mo, nagkakamatay yung tao sa AIDS. Scientist yung hinahanap mo. So yung idea ng gamot ay beyond the physical. Tumataas siya ng tumataas. And then yung higher question, paano kayong tao hindi na nagkakasakit?
Paano yung sa genetic engineering? Lahat ng negative, edi tanggalin mo, tapos lahat ng positive sa genes mo, i-enhance mo. So hindi ka na mamamatay. Magkukonsult ka, unless makras ka ng nasagasang kang gutay-gutay ka. So ano na yung gamot doon? Ano na yung gamot? Tapos sino ba yung nakakabili ng gamot? Kasi naib naman eh. Kasi gusto kong ipakita, di ba naman yung sakit ng mayaman? Sa sakit ng mahirap. Wala nang, noong araw, pwede mong kulamin yung mga kagalit mo eh. Ba't pumunta na ako sa Quiapo, kinausap ko na lahat ng makukulam. Pero yung gusto kong kulamin, hindi naman namamatay, no? Siya nga yung maraming pinapapatay, no? Gusto ko nga lang maputulan ng dila yun eh, para wala na yung kahasa-kahasa, putang-ina. So, wala nang bisa. Kung wala nang bisa, yung kinagisnan ko, ano na yung kahulugan ng gamot? Ang gamot na yung hahanapin ko. So siguro, ganun ko siya tinitignan. Kasi koleksyon, nag-wind up na ako. Koleksyon. Ano yung kumbaga chapter 1, chapter 2, saan ako mag-i-end. So in the end, kailangan gumawa ka ng sarili mong definition ng gamot. Masyadong urgent yung issue, sasagutin daw ni Paul bago kayo. Sige po. Paatras ko na lang kung babalikan. Simulan ko kay Sir Jun. Napakaganda ng littering up niya. Nung ginagawa ko yung unang 12, parang, puro gamot. At parang, kinakapos ako bigla kung paano ibang sakit. Katulad nga po sinabi niyo, Sir Jun, na sakit na kakulangan o kawalan ng sakit. Ano yung psyche ng mga tao kung gano'n, ituturing pa ba siyang gamot o ituturing pa bang sakit yung gano'ng kondisyon ng tao. At yung susubukan ko pong idagdag yun, bibigay ng bagong definisyon sa karamdaman ng tao, hindi doon sa sinabi niyo. Tapos yung lumang mga sakit, yung mga pusod, pasma, na ako ating naman sa mga science teacher na napakinggan ko ay pag sinabi wala daw katumbas sa Ingles ay hindi na siya totoo. Pwede ko po siyang talakayin sa mga ibang mga tulang isusulat at kung paano siya pwede tingnan pa. Yung sinabi naman po ni Ma'am Luna, yung days to sa energy po sa pagsagad sa poetic gamut. O nga po, parang may akot yung pagtula ko. Hindi pa lumulundag tungo sa pagsagad sa mismong ideya, paggamit, o yung pagbanat ko sa trope ng medisina. At yung actually, Ma'am Luna, yung Perigi para sa akin, yung pinakamahina pa sa nasulat ko. Hindi ko lang kung bakit, siya yung una, dapat siya yung unang tularan, hindi yung indikasyon. Kasi nung tinitingnan ko siya lang yung tungkol sa heavenly bodies. At dapat may kakambal siya sa dulo rin sana na apogee, paglayo ng mundo. At yun, parang, ito rin yung isa sa mga tula na sinabi rin na prosaic, nung binabasa siya ni Sir Neil isang araw. Oo nga, bakit ganun yung tunog nung binasa niya? Samantala nung sinusulat ko siya, hindi ko siya naririnig na gano'n. Parang biglang pumakit para sa akin. Pero since nasabi niyo po na nandun yung inog at yung sinabi mong tip sa pagpapakulo. Tapos yung sinabi ni Demo, yung kay Cirilo Bautista, doon kasi nanggaling yung pag-break ko doon sa salita, yung sa breaking sign. So, dinaanan ko rin siya, pero ginamit ko siya sa unang collection. Siguro nag-spill over yung yung mga natutuhan ko doon patungo dito sa susunod sa ikalawang collection. And yung pag-bring up nung ni X doon sa mga folk medicine na inulat ni Sir Jude. Nung kinausap ko si Sir Neil nung Lunes, ang binigay niya ay dalawang bahagi ng collection, Western medicine or the modern scientific medicine as against sa second part na folk medicine, mga albularyo, yung mga pahit-pahit, tapal-tapal.
isa po sa tinitignan ko na ngayon yun. Pwede tahakin ito. Binubuo ko na yung mismo collection. Salamat. Ang susunod ng comment ay si Roland, and then Ana, and then Blanca. Okay? Locus ng drama ay nasa micro level, nasa kwarto lang, nasa labas ng bahay, at hindi lumalabas doon yung issue. So,